يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mangaulipon Allah subhanahu wa ta'ala, muna-muna na manginsukur tanu sa kanina Allah, sa dapin danin akapanginsukur ka adidipan pinasampay din sa mga umultano kanunya bagay, nya ba oras, sa natimutan mo nam nakapamagilayatan no, nakadsama-sama tano sa kanunya ba agay, sa kanunya ba walin Allah ta'ala. Pwede kapanginsukur tano, mga kapatid sa Islam, marami pa lang hindi hindi nakakaintindi ng salitang Maguindanao. Mas mahirap pag Maguindanao at saka Tagalog, subalit nais ko na lang Tagalogin lahat, insyaAllah. Tayo magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng pagsubok na nararanasan ng ating lugar o ng buong mundo, lalong-lalo na itong pandemya. Kung hindi ako nagkakamali, magdadalawang taon na o higit 2 taon na. Lahat tayo ay nakakaranas ng pagsubok, maging ito man ay sa paghanap buhay o sa pagsagawa ng ibada. Hindi lang naapektuhan ang ating hanap buhay, hindi lang naapektuhan ang ating dunya, pati ang ating akhirat ay naapektuhan. Sa kabilang banda, hindi yun na magiging dahilan upang tayo tumigil sa paggawa ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi rin ito ang dahilan upang tayo sumalungat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mga pagsubok lamang sa ating mga Muslim. Sinusukat lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hanggang saan ang ating kaya, hanggang saan ang ating kayang pagdepensa, o hanggang saan ang kayang paggawa natin sa lahat ng kanyang kautusan at pagsagawa ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya higit na tayo magpasalamat sa Allah dahil sa kabilang banda ng mga pagsubok na dumarating, ito man ay sakit, bagyo, lindol, ulan, o mga pagpapatayan sa ating mga lugar, ay magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kasalukuyang tayo ay nabubuhay, nabibigyan pa tayo ng pag-asa upang ituwid ang ating mga pagkakamali dahil kailanman ay walang taong perpekto. Hindi ibig sabihin, yung mga taong nakikita nyo dito sa harapan, ito man ay alim, ito man ay scholar, o kahit katulad namin ng mga estudyante, subalit nakikita nyo kami dito, nagsasalita, nagpaparating kung ano ang turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ibig sabihin kami ay mga perpekto. Walang ibang perpekto kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang relihiyong Islam. Kaya pilit na pinapaunawa namin
sa ating mga kapatid na Muslim, kahit anong tribo na nasa Islam, yumakap na sa Islam, pinapaunawa namin sa inyo na napaka-perpekto ng Islam. Subalit tayo ay hindi tayo perpekto. Kaya unawain natin na kung may pagkakamali sa atin kapwa o sa ating sarili, huwag nilang sisihin ng Islam. Dahil ang Islam ay ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit tayo mga tao ay araw-araw tayo nagkakasala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi sa hadithul Qudsi, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. O aking mga alipin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na kayo ay nagkakasaala sa araw man o gabi. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. At ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. Fastaghfiruli aghfir lakum. Humingi kayo ng tawad sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at papatawarin ko kayo. Kaya mga kapatid sa Islam, iba pang pagpapasalamat natin sa Allah ay ang biyaya niyang nakilala natin ng Islam. Ang biyaya niyang nakita natin ang tunay na relihiyon, ang relihiyong Islam. Lalong-lalo na doon sa mga bagong yakap sa Islam. O di kaya doon sa mga dating Kristiyano o dating Hudyo na yumakap sa Islam. Kada aflaha man aslama, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na napakamapalad ang sinuman sa inyo ang nasa Islam. Ibig sabihin, napakamapalad natin dahil pagpasok pa lang natin sa Islam ay mapalad na tayo. Marahil hindi natin nauunawaan o minsan nauunawaan natin. Bakit? Maraming hindi naman nananampalataya sa Islam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sekta ng mga Hudyo ay abot sa 71 na sekta. At ang sekta ng mga Kristiyano ay nasa 72. Nandiyan na yung Catholic, Iglesia, born again, Jehovah, lahat. Born again, nandiyan na lahat. Magkakaiba. Ngunit ang Islam ay mas marami. Aabot sa 73 na sekta. Subalit sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng yan ay papasok sa impyerno maliban sa isa. Kaya nagtanong ang mga sahaba, ano yung nag-iisa? Yun sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun yung mga ummah na kung saan ay sumusunod sila sa kung ano ang aking tinahak, ano ang tinahak ng aking mga sahaba, at nang sumunod at nang sumunod. Ang mga salafus salih ridwanullahi alaihim ajmain. Mga kapatid sa Islam, ang nais kong talakayin sa araw na ito sa maiksing oras lamang, hanggang saan ang itawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kasalukuyang nangyayari sa atin ngayon. Kasalukuyang ginagawa ng karamihan. Ito ay ang patungkol sa pag-aasawa o pagkasal. Nais kong ipaunawa sa lahat, nais kong ipabatid sa lahat, kung ang kasalukuyang nakikita natin na mga kasal-kasalan, mga kasal ng mga moro, ito ba ay malapit sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sobrang layo na? Hindi nyo pa masyado maunawaan ano yung aking punto. Nakikita natin sa kasalukuyan, kahit sa lugar, kahit sa lugar ng mga Muslim, makikita ninyo ang pagkasal na sobrang layo na doon sa kasal ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba at ng mga sumunod at ng mga sumunod. Yung iba tumigil na sa gawaing bid'a sa kasal. Subalit ang nangyayari, ginaganap na nila yung kasal na ito ay may panggagaya na sa mga nauna sa atin. Ano yon? Ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Kaya nga hindi nakapagtataka, sabi ng mga kapatid nating balik Islam, nagtataka kami ngayon
Dahil yung iniwan naming mga gawain, siya naman ginagawa ng mga muro ngayon. Subhanallah. Yung kinalimutan na nilang mga gawain, ang gumagawa ngayon yung mga muro. Hindi lahat. Subalit karamihan. Lahat ng pag-uusapan natin patungkol sa kasal, dahil ito yung talamak, kumbaga, ito yung talamak na gawain o mas maraming gumagawa sa kasalukuyan na marahil hindi na nauunawaan ng sinuman. Dahil makikita mo sa mga ganyang kasalan na mayroong mga bid'a, mayroong mga haram, makikita mo mayroong mga scholar doon. Makikita mo may mga alim doon. Makikita mo may mga kilalang tao doon na mga abid. Subalit ang pinupuntahan nila doon yung mga gawaing may bid'a, mayroong haram. Pero hindi mo maririnig sa kanilang mga bibig na yon ay pinapahintulutan nila. Hindi natin naririnig na pinapahintulutan. Subalit, andun sila. Anong ginagawa mo doon kung hindi mo pinapahintulutan? May nagsasabi, at least hindi umano yung puso ko. Subhanallah. Hindi ganyan ang itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kapag hindi mo kaya magsalita, ay sa pamamagitan ng iyong puso at sa pamamagitan ng puso ay huwag kang dumalo doon. Huwag kang makiupo doon sa mga gawaing haram, mga gawaing bid'a, mga gawaing pagsuway. Dahil sabi ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sinumang taong hindi niya kayang sawayin ang gawaing mungkar sa harap niya, para siyang piping syaitan. Kahalintulad siya sa piping syaitan. Sabi ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kaya simulan natin kung ano yung mga ginagaya natin ngayon sa kasal. Na kinalimutan ng mga kapatid nating balik Islam, iniwan nila ang mga gawain yon, subalit marami sa murong gumagawa ngayon. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa kasal, anong unang ginagaya? Gown. Pagsuot ng gown. Kahit sinong matanda dito, tanungin nyo, may nagagawn ba sa panahon ng mga anak nilang kinasal? Tanungin nyo, yung mga matatanda sa panahon nila, mayroon bang gown na ipinapasuot sa mga anak nila pag kinasal? Hindi ba yung pinapasuot nila ay mga Muslim dress? Mga abaya? Subalit yun ay tinalikuran dahil sa sobrang panggagaya sa mga musrikin, sa mga Kristiyano. Sa sobrang panonood mo ng Korean novela, teleserye, telebabad, kung ano na yung nakikita mong sinusuot ng mga paborito mong artista, lalo na sa kababaihan, yun yung gagayahin mo. Ang pagsuot ng gown ay isang panggagaya sa mga kufar. Tapos sasabihin ng mga suwail, grabe naman yung mga ustads na yan. Pati gown pinagbabawal. Oo, ang damit sa fit ay lahat pwede. Ang gown ay hindi ipinagbabawal ng mga ustads o ng mga ulama kung yan ay ginagamit mo pang-araw-araw, hindi yung pag kinasal ka lang. Kung gusto mo talaga magsuot ng gown, kapag namalengke ka, magsuot ka ng gown. Kung mag-travel ka, mag-gown ka. Kahit saan ka pumunta, mag-gown ka, walang pagbabawal dyan. Pero pinagbabawal ng mga ulama, gagawin mo lang tuwing kasal. So ibig sabihin, isang panggagaya yun sa mga kufar. Hindi namin ipinagbabawal ang gown. Subalit ang pinagbabawal ng mga ulama dyan ay tuwing kasal mo lang gagamitin. Magrirenta ka pa. Pag pinagbawalan, sabi niya, Ustaz, wala akong may suot, subhanallah. Napakamura ng mga suotang pang-muslima ngayon. Abaya, Muslim dress. Napakamura. Tapos magrerenta ka ng gown, baka sobra libo pa. Kung hindi ba ang tanging point mo lang doon ay upang ipakita sa mga tao na kaya mo mag-gown? Subhanallah. Saan na yung pagiging Muslim mo? Uulitin ko, hindi ipinagbabawal ng ating mga ulama o ng mga scholar ang gown. Kahit araw-araw kayong kababahian, mag-gown kayo, walang problema.
Subalit ang ipinagbabawal dyan, yung ibang babae ayaw makasal pag walang gown. Ginagawa nilang syurut. Ginagawa nilang kondisyon. Hindi ako pwedeng magpakasal pag walang gown. So, ibig sabihin, isinama mo sa kondisyon ng kasal ng Islam. Subhanallah. Dito sa lugar ng aking asawa, ang kasal doon ng mga muro, nilalabas yung babae at lalaki. Hindi natin sila masisi, marahil yun lang ang inabot ng kanilang pag-aaral. Nakalabas na lahat, kumain ng mga tao, hindi natuloy ang kasal. Bakit? Yung gown na binili para doon sa babae may higpit. Yung babae, chubby pala. Sobrang liit ng gown. Hindi na niya maisuot. Hindi siya nagpakasal dahil hindi niya naisuot ang gown. Tingnan niyo, subhanallah. Dahil sa gown. Ito yung una. Inuulit ko, hindi pinagbabawal ang pagsuot ng gown. Basta wag mo lang i-address doon sa tuwing kasal. Kung sa Maguindanon pa, nasanga-sang kang gown, may paggawin ka. Inuntaw, mamariyang ka, di kang gown. Di ka badandong, badseksi ka. Yan kay pabagi sa tao, napakagaga ka pang gown, subhanallah. Inunta na ibadah panggulan, simba, kabangaluma. Pangalawa, anong ginagaya natin sa mga kufar na iniwan ng mga kapatid nating Muslim ngayon, kapatid nating balik Islam? Ito yung tinatawag na flower bouquet. Marahil sa mga matatanda ay hindi nila ito alam. Apya idsani mga matuwa din yung katawan ng flower bouquet ba na nabagdalon? Sa guna niya kapag gawing. Ang flower bouquet, ito yung bulaklak. Marahil hindi na kayo pwedeng kwentuhan dahil alam nyo. Ito yung bulaklak na hawak-hawak ng babae pagkatapos ikasal o di kaya pag ikakasal. Hindi ipinagbabawal ang bulaklak. Walang nagbabawal ni isang ulama sa bulaklak. Subalit ang ipinagbawal dyan tuwing gagamit, tuwing bibili ka lang ng bulaklak o di kaya bibili ka lang ng bulaklak pag ikakasal ka na. Samantalang nung hindi ka pa ikinakasal, ang tamad mo magtanim ng bulaklak. Ang inaabangan mo lang pag lumaki na yung bulaklak ng kapitbahay mo at nanghingi ka. Subhanallah. Walang pagbabawal sa bulaklak. Diyan lang ipinagbabawal dahil inuugnay natin sa ibada. Inuugnay natin sa kasal. At ang masaklap doon, nakakagawa tayo ng sirp. Bakit? Ano yung nasa puso ng tao? Ano yung paniniwala ng mga Christian dyan? Pagtalikod ng babae, ihahagis yung bulaklak, at ang paniniwala ng bawat isa kung sino ang makasalo nun, yun ang susunod na ikakasal. Subhanallah. Paano kung ang nakasalo yung lola mo, 90 years old na? Iisipin mo bang yun ang susunod na ikakasal? Walang imposible pag ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero imposible. Hindi ka lang nakagawa ng tashabbu upang gagaya sa mga kufar, kundi nakagawa ka pa ng sirk. Pagkagngula ka pan sa kabanakuto. Nya nagkapalit yan, at tayo makasakam luna niya, batundo ka makaggaluma. Subhanallah. Balumanan ko, kuna nami badzapal iulak. Apya lang na walay no, kapinanuno sa ulak. Ugera samba inisapa lang mga ulama, mga ustads, umay kasano ba ibabad sa kapagkalumanan. Marakali mga na-encounter rami yan, nambay ipabad yan, paggambalon yan na surot. May di ako mapakawing ina, may kadaulak, dagaon, subhanallah. Kinain na tayo ng sistema ng kufar. Hindi naman lahat. Hindi ko nila lahat. Pangatlo, cake. Dito tayo sa cake. Iisipin naman ng mga tao, grabe naman yung mga ustads na yan. Pati cake ipinagbabawal. Subhanallah. Walang nagbabawal sa cake. Halal sa atin kumain ng cake. Subalit, pinagbawal ng mga ulamang matutuwid at ng mga scholar pag dyan mo lang gagawin sa kasal. Bibili ka lang ng cake sa araw lang ng kasal para lamang ipakita sa mga tao na nagsusubuan kayo. Magsusubuan kayong dalawa, naka-ekis yung kamay. Subhanallah. Isa yung panggagaya sa mga kufar. Hindi pinagbabawal ang cake.
Pag bumili ka ng cake sa kasal mo, dapat lahat ng lamesa, lagyan mo ng cake. Hindi yung kayo lang dalawang mag-asawa ang kakain. Lahat ng tao, pakainin nyo. Baka pag maglalaway pa yung mga tao, makakita ng cake. Sabutin no. Nya ba mga nilabit ko niya, karna to aron siya meba salkita no, aron digay kasabutan na Tagalog, na pagasangkor ni meba. Alternate. Tanuranta no, nya ba nilabit ko gaon, ulak, cake, na halalinan lang o ni asalin. Al-muamalat, al-aslu fil muamalat, al-ibaha. Tigo mga ulama na fiqh. Lango na mga bagay-bagay, lango na mga galabakan, lango na mga langon taman. Ada koneksyonin sa kanong agama Islam na nyanin asal na kapakayan. Nyanin asal na kapakayan. Hatta yadulla ad-dalilu tahrim. Yatab ya adirin kang gulal, undi kang galabaklo na mengka nakatinggumar na payag rin sa kaso dalil. Kapag dumating na sa iyo ang dalil na ang pagkain yan ay haram, doon ka natitigil. Katulad ng baboy, hinzir. Merong dalil na hindi natin pwedeng kainin, kaya tumigil ka na, huwag mong kainin. May mga pagkain na halal, subalit hindi ipinapakain sa iyo dahil nagmula sa haram, tumigil ka na doon. Pero ang asli, ang origin, pwede lahat. Lahat pwede. Basta hindi nauugnay sa Islam. Kaya lang, ang kinakounter nito mga taong ayaw talaga sumunod sa sunnah, sabi nila, Ustaz, lahat na lang bid'a, puro na lang kayo bid'a, haram, haram, haram. Pag sinabi namin yan ay bid'a dahil walang dalil mula sa Quran at sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin nila, di sana wag kayo mag-cellphone. Di sana wag kayo sumakay ng motor. Sabihin nila, wag kayo sumakay ng sasakyan dahil wala yan sa panahon ng propeta. Subhanallah. Tunay na walang alam sa reliyong Islam. Katulad ng sinabi natin kanina, lahat ng walang kaugnayan sa Islam, sa ibada, pwede. Hindi ibig sabihin, walang sasakyan sa panahon ng propeta, hindi pwede sa ngayon. Walang koneksyon yan sa reliyon. Kaya pwede yan. Ang tanging sinasabi natin na bid'a, وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rawahu Imam An-Nasai. Ang lahat ng gawaing makabago sa Islam o ang pinakamasamang gawain ay yung mga makabago sa Islam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lahat ng makabagong gawain, ito ay tinatawag na bid'ah. At ang lahat ng bid'ah ay kaligawan. At ang lahat ng kaligawan ay apoy sa impyerno ang katumbas. Tamo pa sabutan nami, sabutan tano da bid'ah hasana. Aran ba magdalo sa meba mga ustads? Napangdosa ni dalilya na palyunian, ngi bid'ah hasana. Mapayag na bunay nilabitan unto hadithu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alango na bid'ah na katadinan.